Guys, ito na yung ating pandikuko guys. Ayan yung palaman niya. Ayan. Pandikuko. Masarap po siya. Ang lambot to. Okay. So, ayan guys. Kain po tayo guys. Guys, gagawa tayo ng pandikuko. Yan syempre, ano yan? Ano ba ito? Yeast. Dry yeast. At sugar. Konting salt. Dalawang itlog, pwede rin isa, pero kasi siyempre nakaluwang tayo ng konti, sana siyempre itlog dito sa abroad konti lang. Tapos yan, inimekos lang natin yan minsan. Pwede rin dito guys butter, pero oil lang gagamitin ko dito. Dahil dyan guys, maglalagay na ako ng ano dito, arena. Tansya lang yan guys. Pwede rin yung tansyahin, pero pwede rin yung ano, depende sa inyo. Kung marunong na talaga kayo magtansya, okay lang yan. Pakita ko kung paano ko timplayin ng ano. Dagdag tayo ng ano. Huwag niyo ilagay ng isahan yung ano, arena. Kasi yung ano ninyo, arena ninyo, titigas yun. Pag tinapay. Konti lang naman ang gagawin ko kasi para sa bahay lang kakainin. Hindi ako bumibili ng tinapay minsan. Ako lang talaga gumagawa ng mga tinapay na kinakain. Ayan, dagdag ulit tayo ng arena. Ang hirap magkamera, no? Pag yung isa mong kamay. Mamaya, ikamera ko na lang mamaya kasi ang hirap eh. Pag ganito na yung harina natin, maglalagay na tayo ng mantika. Ayan. Siyempre, kakamayin ko to guys kasi ano, hirap kaya magmasa. Gumawa ng pandikuko guys, ito yung niyog na kinudkod. Dahil wala akong ano, brown na sugar, puti lang ilalagay ko. Para maging brown guys, nagsunog ako ng konting sugar para maging brown. Kasi yung palaman ng ano, pandikuko ay brown. Diba? Wala, gagawa natin ng paraan. Pag wala tayong sugar na brown. Diba? Mas tayo ay may utak kesa ano, yung ginagawa natin. Nagka-ready na pala yung aking ano, dough doon. Pero lutuin ko muna itong palaman niya. Di ba pandikuko, mayroon siyang coconut, kaya nga tinawag na pandikuko kasi may niyog sa ilalim. Nilagyan ko pala ito ng butter. Dagdagan natin ng konting sugar para masarap. Diba? So yan guys, pagpatuloy ko muna ito yung mekos tapos i-ready ko na yung aking ano. Hindi na kailangan ito masyado luto. Ito yung ating arena guys. Tingnan niyo, masyado siya umalsa guys. Ito na yung palaman niya na coconut. Ano yung coconut? Yung niyog na ginawa ko. Parang bukayo siya pero kinudkod siya. Kasi yun ang palaman niya. Kaya nga pandikuko kasi yan ang palaman niya. Gawin ko dito ay hati-hatiin ko muna itong aking harina para anuhin ko ng maliliit. Bilog-bilogin ko na maliliit. Update ko na lang kayo mamaya. Ganito guys yung paggawa natin ng ano, pandikuko. Lagyan natin ng palaman ganyan. Itong palaman niya ay niyog. Para marami naman ako nalagay. Siyempre parang ano lang yan eh. Ganyan. Bilugin lang natin yan siya ng ganyan. Ang hirap kaya pag nakakamera ng isang kamay. Ganyan lang siya oh. Matapos ko to isa. So yan, pagandahin muna natin siya. Ayan guys, yung ating ano. Kailangan nating buta-butasan ng konti dito. Ganyan kasi ang pandikuko guys. Pandikuko, pandikuko. Masyado lumaki. Okay lang yan kasi kakainin lang naman. Pag ibibenta ninyo,
Huwag niyo masyado lakihan kasi malugi kayo eh. Pero dahil ito kakainin lang, okay lang. Okay lang. Okay lang. Yung isa raw, muntik na lumabas yung palaman. Yung palaman niyog. Dahil wala akong pampunas guys, lagyan natin yan ng itlog. Yung ano lang, yelo ng itlog. Ito dahon ng saging ng pampunas ko kasi wala eh. Ganyan. Ganyan siya. Tapos ilagay natin sa oven. Meron pa doon oh. Lalagyan natin dito para maging konting makintab dito pag niluto natin. Sana all makintab. Lagyan ko muna. Tama na yung video. Importante nakita niyo lahat kung paano ko ginawa. Ito na guys yung ating pandikuko guys. Tulad na sinabi ko sa inyo, huwag ninyong lakihan dahil malalaki po itong ginawa ko dahil hindi naman siya ibibenta. Pero pag gawin ninyong para sa benta, huwag ninyong lakihan kasi malugi kayo. Diba? Malugi ang pwerso. Ang init. Ayan guys. Aray. So yan guys. Ililipat natin dito sa ating tray na isa para sa ano. Lagyan natin ng ano kasi nagdikit-dikitan na sila. Pero okay lang yan. Paano naman kasi siksik. Kaya malalaki yan guys kasi wala akong panglagyan ba kasi ayoko yung gagamit pa ng isang tray na naman. Hindi ba? Aray. So hot. Sana all. Minsan guys, huwag ninyong pansinin yung kaartehan ko magsalita dahil minsan nakakalimutan ko magsalita ng ano. Hindi ko nakakalimutan magsalita ng ano ba ito? Maguindanong. Kaya lang minsan pag lagi ka nag-English o Arabic, minsan lagi ka mag-English o di kaya Arabic. Ganon. Diba? Mainit. So, yan guys. Ganyan ang tinapay. Kuha kayo ng inyong coffee. Tapos, hindi ito yung pandiko. Pandiko ko po ito. Yung may palaman na niyog sa ilalim. Init ah. Sana dumikit siya. Sandali. Ito na guys yung ating pandiko ko guys. Tulad na sinabi ko sa inyo, huwag ninyong lakihan dahil malalaki po itong ginawa ko dahil hindi naman siya ibibenta. Pero pag gawin ninyong para sa benta, huwag ninyong lakihan kasi malugi kayo. Diba? Malugi ang pwerso. Ang init. Ayan guys. Aray. So yan guys. Ililipat natin dito sa ating tray na isa para sa ano. Lagyan natin ng ano kasi nagdikit-dikitan na sila. Pero okay lang yan. Paano naman kasi siksik. Kaya malalaki yan guys kasi wala akong panglagyan ba kasi ayoko yung gagamit pa ng isang tray na naman. Hindi ba? Aray. So hot. Sana all. Minsan guys, huwag ninyong pansinin yung kaartehan ko magsalita dahil minsan nakakalimutan ko magsalita ng ano. Hindi ko nakakalimutan magsalita ng ano ba ito? Maguindanong. Kaya lang minsan pag lagi ka nag-English o Arabic, minsan lagi ka mag-English o di kaya Arabic. Ganon. Diba? Mainit. So, yan guys. Ganyan ang tinapay. Kuha kayo ng inyong coffee. Tapos, hindi ito yung pandiko. Pandiko ko po ito. Yung may palaman na niyog sa ilalim. Init ah. Sana dumikit siya. Sandali.